Eto ma'am, pag-usapan natin ano, bukas Mother's Day na. Ngayon ano ma'am yung ating mga paghahanda sa panig po ng Eco Waste Coalition para sa part po ng kalinisan, Ma'am Ochi? Ah, yung Mother's Day po o Araw ng Mga Nanay ay isa lamang po sa mga selebrasyon na ipinagdiriwang natin taon-taon, ho. At bahagi po niyan bilang isang nanay ay kinakailangan po, no, ho, ay yung patuloy nating ah, pagbabawas ng basura sa ating mga tahanan. Ang mga nanay po kasi malaki ang role, no, ho. At sa Eco Waste po, patuloy po ang aming campaign na yung pagbabawas ng basura, yung purong role ng nanay sa mga tahanan ay napakalaki po yan. At sila po yung nag-aasikaso, nag-aayos, naglilinis sa ating mga tahanan. At ngayon pong araw ng mga nanay, dahil sila po ay marami ng pangangalaga sa mga pamilya, no ho, ay siguro ho panahon na po para bigyan natin ng pagkilala yung mga nanay sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan. At ang Eco Waste po, di pa po ang mga nanay at ang mga kababaihan ay mahilig po sa mga cosmetics. Naglabas po kami nitong nakaraang 2-3 araw ng press release tungkol po sa mga cosmetics kasi po ang mga nanay ay mahilig po na mag-ayos, magpaganda, at ang isa sa amin pong ginawa sa Eco Waste Coalition ay naglabas po kami ng press release na yung pong mga ginagamit po ng mga kananayan at ng mga kababaihan sa pagpapaganda at pagpapakinis ay meron pong mga taglay na mga chemical. Kaya para po mapanatili natin na maging malusog, mas maging maayos at maganda ang mga nanay, ay isa po yan sa ginawa namin na mabigyan sila ng reminder na sa kanilang pagganap bilang nanay ng tahanan o ilaw ng tahanan sa mga pamilya, ay kailangan din po nilang tingnan kung ano po yung mga bagay na ginagamit nila upang manatiling maganda, at isa po yan sa ginawa ng Eco Waste. Opo, iyon. Dito ma'am, kasi bukas nga po Mother's Day na, siyempre uso na naman yung magbibigay ng regalo kay nanay, yung flowers. Dito Ma'am Ochi, tanungin ko po kayo, sa panig niyo, sa perspective niyo bilang isang, opisyal ng Eco Waste Coalition, alin po ba ma'am ang mas mainam na ibigay kay nanay? Ano ba, sa panig po ng bulaklak, ano po, mas maigi ba ma'am yung plastic na bouquet o yung talagang tunay na bulaklak? Alin dun mas mainam? Kami po bilang mas gusto po namin lagi pong natural, organic, yung pong nature-based. Siyempre po, ang mas maganda ay ang mga tunay na bulaklak, yung mga fresh flower. Yun po yung isa sa pwedeng maibigay. Pwede rin po na mga personalized na mga tumbler, yung mga water tumbler. At yung pong mga cloth bags na pwede pong kasi kailangan po iisipin natin na laging magbabawas ng basura, natural yung mga gagamitin. Kaya mas maganda po na magkaroon ng water tumbler na may pangalan ng mga nanay natin. At pagkatapos, pwede po mga cloth bag na kahit na masira siya, ay ito po ay mabubulok. Ganon din po, pwede din po nating i-treat ang ating mga nanay sa mga vegetarian restaurant. Yan ho yun. O kaya, ay ipanood po natin siya ng sine. Para ma-relax po ang ating mga nanay. Alright, yun. Very well said, Ma'am Ochi. So dito naman ma'am, kasi isa naman sa mga duty ng mga nanay natin siyempre asikasuhin yung mga anak, yung asawa,
Tapos lalo na kapag may pasukan, mga ganyan, yung anak inaasikaso. Ngayon, ma'am, sa panig pa rin po ng mga nanay, ano ba ma'am yung mga siguro top 3 or siguro sa naiisip niyo ang top 3 na plastic na dapat na i-boycott ng mga nanay o dapat na iwasan ng mga nanay, Ma'am Ochi? Unang-una po, 'pag namalengke dapat po magdala po tayo ng mga basket, payong, o kaya ho ay katsa bag, yung mga cloth bag. Naho, yan yon. Para po makaiwas tayo sa dami ng plastic. Ang number one po kasi yung pong mga plastic bag at saka labo, plastic labo. Naho, pag po tayo namili, magdala po tayo ng sariling lalagyan para hindi po tayo mag-uuwi ng kahit anong plastic. Mapa-plastic bag, mapalabo o plastic. At kung maaari po, yung bibili ninyong mga produkto ay yung nakalagay sa mga natural na lalagyan. Kagaya po halimbawa ng, kasi tayo gusto natin mura, nakasachet. Ay yan po ang isa sa pinagmumulan. Bibili kayo ng suka, nasa sachet. Bibili kayo ng toyo, nasa sachet. Bibili kayo ng patis, nasa sachet. Pwede naman po tayong bumili sa bote. Nako. Para po yung, although ito ay plastic, yung mga bote po yan, pero ito po ay maaaring ma-recycle. Nako. Mas maganda nga ho sana magkaroon ng refilling store. Familiar po ba kayo, Bombokier, sa mga refilling store? Yung mga refilling store po kasi, yung mga refilling store po kasi, ito po yung kagaya ng araw na tingi-tingi. Yung pong mga customer ay magdadala po ng sariling lalagyan. Bibili po sila ng 20 pesos na mantika, suka, patis, toyo, na may dalang sariling lalagyan para po talaga maiiwasan at mababawasan po natin yung mga plastic. Ito po yung isa sa pinopromote namin. Yung mga refilling store o tingi-tingi na kung saan babalik po tayo noong araw na kapag wala kang lalagyan, hindi ka makakabili. Kasi po kami experience ko na po yan dahil nung araw po kasi meron kaming tindahan. Kapag po may bumili sa amin ng ulam, may lalagyan po na dala. Kaya wala pong plastic before. Kaya yung po, plastic bag, plastic sachet, plastic labo. Ito po yung mga plastic na dapat po nating iwasan. Opo, iyon. So kung kayo ma'am ang tatanungin, yung mga gumagamit ng mga single-use plastic, dapat ba ma'am i-ban na kaagad yun o dahan-dahan lang, Ma'am Ochi? Yung mga single-use plastic po, kasi po, natalakay po natin ng mga nakaraan yung RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act. At bahagi po ng batas na yan, kailangan po sa loob ng 1 taon ay makapaglabas po ng Non-Environmentally Alternative Packaging o NEAP kung tawagin, NEAP, N-E-A-P. Ang National Solid Waste Management Commission ng listahan na ipapalit sa mga single-use plastic. Ito po yun dapat po ito ay nakagawa na po tayo ng mga alternative. Nakapaglista na po ang National Solid Waste Management Commission ng mga ipapalit sa mga single-use plastic. Ito po yun. Opo, okay po yun. So dito ma'am, kasi ang panahon ngayon talagang mainit. Ang tataas ng heat index. Dito nga lang sa amin noon, talagang napakainit ma'am. Ngayon ma'am, sa panig nyo po sa eco waste, totoo ba ma'am na mas mabilis mag-leach yung chemical sa plastic pag mainit? Or delikado ba ma'am uminom sa plastic bottle na naiwan sa araw, Ma'am Ochi? Opo. Kasi po, yung pong mga PET bottles, ito po yung mga gamit po nito ay mga resin. Iba't ibang uri po ng mga
chemical para mabuo ang isang PET bottle. At kung halimbawa po, no, itong PET bottle na to ay once lang po dapat nilalagyan ng tubig. No. Ito po kasi mga throw away isang gamit tapon, isang gamit tapon. Kaya nga ho, pinipilit ho natin na hindi i-promote itong mga bottled water na to. At once na ito pong tubig na nasa loob ng PET bottle ay naiwan sa inyong sasakyan at mas nainitan, no, mas double po ang impact nito. Kasi dahil nga ang design ng PET bottle ay once lang nagagamitin, pag nilagyan nyo ito ng paulit-ulit, no, nagli-leach po yung mga chemical na ginamit sa paggawa ng bote. At kung ito po'y maiinitan pa, ay mas masidhi ang toxicity nito na sa laman o tubig na nasa loob ng container. Opo, yun. Very well said, ma'am. So ito pa, ma'am, kasi syempre yung ating mga nanay, ma'am, bumibili din ng mga laruan para sa anak. Ganun. Madaming mura ngayon. May mga unregulated pa na laruan online. Mga ganun. Ngayon, ma'am, paano ba malalaman ni mami or ni nanay kung bibili siya na may lead or ang tawag nito? Patilates? Yung yung laruan na yun, Ma'am Ochi. Alam nyo yung ang lahat po ng mga produkto, dapat po yan, dumadaan po yan sa DTI. No? At kung ito po ay may mga taglay na mga chemical, dapat po ito ay dumadaan din po. No? Dumadaan din po ito sa regulasyon na kailangan po ay kumukuha sila ng mga permit. Ang unang-una pong dapat tingnan ng mga nanay kapag bumili ng mga laruan, ay titingnan po nila yung etiketa. Kailangan pong tingnan nila kung sino po yung nag-manufacture at kung saan bansa po ito. Kasi kami, ang Eco Waste Coalition po kasi ay halos every 2 months, every 3 months, kami po ay nagte-testing ng mga laruan sa iba't ibang areas, lalo po dito sa Metro Manila. Yan po ay isa sa minomonitor po ng Eco Waste Coalition. At ito pong mga laruan na to, lalong-lalo na po yung mga mumurahe na galing China, marami po dito ay hindi po dumadaan sa DTI. Kalimitan po yung binibili natin mga 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos na mga laruan na nagtataglay po ng iba't ibang uri ng mga chemical ay wala pong etiketa at wala rin pong nakalagay kung sino po ang manufacturer niyan at kung anong bansa. Kaya yun po yung unang-una naming ipinananawagan sa mga nanay. Kailangan po pag muli tayo ng laruan, tingnan po natin kung saan po ito gawa, sino po ang gumawa, naho. At kung mayroon pong depekto, ay maisauli natin. Yun po yung isa sa mga paraan na kailangan gawin po ng mga nanay. Opo, very well said, Ma'am Ochi. So ito pa, ma'am, kasi yun nga, bumibili din yung mga nanay natin ng mga school supplies like crayons, erasers, meron pang bags. Alin dyan, ma'am, sa mga yan, yung usually may mga toxic na talagang delikado? Approved ba, approved by Eco Waste? O meron ba, ma'am, approved by Eco Waste na list itong mga ito, Ma'am Ochi? Kami po ay kagaya niyan malapit na naman ang Brigada Eskwela, no. May monitoring po kaming ginagawa sa mga school supplies. Kami po ay bumibili sa iba't ibang areas ng mga school supplies like crayons, at iba pa na pwede pong pagmula ng mga chemical. Ito po yung aming isa sa tip, ganun din pati sa pagbili ng laruan. Kanina nakaligtaan ko. Pagbibili po tayo ng mga school supplies at ng mga toys, siguraduhin po natin na ito po ay walang mga
taglay na pintura. Yung pong pintura kasi na inilalagay, minsan po sa mga school supplies, no ho, at mga toys, pag may pintura po ito, usually po ito ay may taglay na chemical kagaya ng lead. Kaya po iwasan po natin pag bumili tayo ng mga school supplies at laruan, wala pong taglay na mga pintura. Para po makita natin na hindi ito nagtataglay ng iba't ibang chemical kagaya ng lead. At pangalawa po, sa school supplies, kagaya rin po sa mga laruan, titingnan nyo po yung etiketa, no? Kung saan ito gawa, kung saan bansa gawa ito. Kasi po pag ito po ay mayroong ganyang nakalagay sa etiketa, sino manufacturer, saan bansa, kailan ma-expire, ito po ay dumadaan usually sa DTI. Kalimitan po pag wala nito, ibig sabihin, ito po ay mga puslit galing sa iba't ibang bansa papunta sa Pilipinas. At ito po, kapag hindi po dumaan sa monitoring, marami po sa mga school supplies at mga laruang ito ay nagtataglay po ng mga chemical na hindi po dapat para sa ating mga anak. Opo, yun. Eto pa ma'am, kasi yun nga, balikan ko ma'am yung pagregalo kay nanay, kay mami, ngayong Mother's Day. Kasi may mga nagre-regalo din ma'am ng mga artificial. Halimbawa, artificial na bulaklak. Siyempre, yung iba dyan ma'am, feeling ko naman gawa yan sa ibang mga plastic, may pintura. Ma'am, pag nalanghap yung yung amoy nun, hindi ba delikado yun ma'am sa health? Isa pa po yun sa dapat pong tingnan ng mga anak na magbibigay ng regalo sa mga nanay. Dapat po unscented. Kaya usually po kasi yung mga iba't ibang amoy, although mabango siya, no, marami po dyan ay may taglay na chemical. Kaya hanggat maaari po, dalawang klase po yung plastic na pwede pong kung gusto natin talagang irigalo at wala tayong available na fresh flower. Kung pwede po ay yung mga bulaklak na yari po sa tela. Kung hindi po natin maiwasan dahil wala tayong mabiling fresh flower para sa ating mga nanay, ay mas maigi at mas less ang chemical kapag ito po ay yari sa tela. Wag po sa plastic hanggat maaari po. Kasi nga ho, may iba't ibang uri po kasi ng plastic. At kapag itong iba't ibang uri ng plastic, 1 to 7 po yan yung uri ng plastic. At hanggat maaari po, yung 1 to 7 na uri ng plastic, ay huwag na po natin yung itangkilik. At sa halip, gumamit po tayo. Kung bulaklak siya, yari na po sa tela. Okay po. Ito ma'am, siguro bago tayo magtapos kasi limited lang yung oras natin ma'am. Ano na lang ma'am yung ating maipapaalala pa? Especially sa mga bibili ngayon ng regalo sa mga nanay nila. Kasi bukas Mother's Day na. Para makaiwas sa anumang uri ng sakit, ng kung ano pa man na pwedeng mangyari dahil sa kawalan ng pag-iingat. Sige ma'am, ibigay ko ulit sa inyong linya. Dahil po bukas, sa Sunday po pala, ay Mother's Day, sana mas maipadama po natin ang ating pagmamahal sa ating mga nanay sa pamamagitan ng mga regalo. Maging conscious po tayo sa mga regalo na ating ibibigay. At kung maaari po sana, yung mga ibibigay nating regalo ay yung higit na makakatulong at makakapangalaga sa kanilang kalusugan, sa kanilang pananatiling maganda. Kaya, ang tip namin, i-treat na lang po ninyo ang inyong mga nanay sa mga healthy na restaurant. Kasi doon, less ang basura, less yung expenses kasi wala tayong masasayang,
less yung basura, at tiyak yung kakainin natin ay mas healthy. O kaya, i-treat nyo muna yung nanay nyo sa isang movie para makapag-relax siya. Ilan lang po ito sa pwede po nating maibigay sa ating mga nanay upang maipadama po natin ang ating pagmamahal sa kanila, na mas makatitiyak na sila po ay mananatiling ligtas, maganda, at malusog. Ilang po at maraming salamat.